inaalala natin ang isang bahagi ng kasaysayan na noong 1898 ay nasa bingit ng paglapastangan ang imahe ng Santo Rosario ng Manaoag at siya ay iniligtas ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagtangkilik ng mga Dagupeños. 1898 po nangyari yon para bagang ang ina ng Pangasinan ay nasa bingit ng pangailangan at dagupan ang naging kanyang saklolo. Parang bilang tanda ng utang na loob, 20 years later, 1928, ay ginawa ng diocese ang buong Pangasinan at ang tawag ay Diocese of Lingayen. May nangailangan, may tumulong, may nabingit sa sakuna, may nagligtas, may nagkasakit, may naglunas. At kaya bilang paalaala doon sa pagliligtas ng Dagupeños sa Birhen ng Manaoag, ay tuwing unang Sabado ay meron tayong healing ministry, healing service, paghihilom, hindi lamang para sa sakit ng katawan, kundi para sa sakit din ng kaluluwa at sakit ng kalooban o sakit ng bumabagabag sa ating isip. Hindi na tayo makatulog, hindi tayo makakain. Ang lahat ng ito, dinadala natin sa Birhen ng Manaoag. Mayroon pong mga sakit na gagaling agad. Mayroon din pong mga sakit na gagaling pero bibilang ng araw o buwan. Mayroon din po mga sakit na hindi gagaling. Una sa lahat, kailangan nating tanggapin na ang karamdaman, sakit sa katawan, ay hindi parusa ng Diyos. Nagkasakit ka hindi dahil meron kang kasalanan. Nagkasakit ka kasi ikaw ay tao. At ang karamdaman ay bahagi ng ating pagiging tao. At bakit tayo kailangan magkasakit? Sapagkat ang karamdaman ay guro. Sickness is a teacher. Anong itinuturo ng karamdaman na madalas ay nakakalimutan natin? Una, kapag ikaw ay nagkakasakit, pinapaalala sa iyo ng Diyos, hindi ka Superman. Kapag tayo nagkakasakit, pinapaalala sa atin ng Diyos, hindi ka Diyos. Kapag ikaw ay nagkasakit, pinapaalala sa iyo ng Diyos, hindi ka Superboy, Supergirl, Superwoman, Superman. Ikaw ay tao. At dahil ikaw ay tao, meron kang kahinaan. Para sabihin sa ating, hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagkasakit, alalahanin mo rin yung mga may sakit na kasama mo. O masakit ang tuhod mo, akala mo ikaw lang masakit ang tuhod at lahat ng tao may pananagutang tulungan ka. Kasi ang karamdaman ay paalala sa iyo, marami kayong may sakit at sa gitna ng karamdaman, dapat mayroon pa rin malasakit, pakikipagkapwa-tao, pag-aalaga sa kapwa-tao. At ang pangatlong aral, kapag tayo nagkakasakit ay pinapaalala sa atin, mayroon pang pangalawang buhay. At yung pangalawang buhay, mas maganda kaysa sa una. At doon sa pangalawang buhay na yon, hindi ka na magkakasakit. Doon sa pangalawang buhay na yon, wala ng chemotherapy. Doon sa pangalawang buhay na yon, walang iniksyon o vaccine. Doon sa pangalawang buhay na yon, wala ng operasyon. Doon sa pangalawang buhay na yon, wala ng implant. Doon sa pangalawang buhay na yon, ganap ang ating pagiging buhay. Hindi na tayo masasaktan, hindi na tayo magugutom, hindi na tayo magkukulang. Kung tayo nagkakasakit, sabihin natin sa Panginoon, Lord, heal me. Kung hindi ka gumaling, hindi dahil hindi ka pinakinggan ng Diyos, kundi dahil may itinuturo sa iyo ang Diyos na hindi mo matututunan kung wala kang sakit. Sickness is a good teacher. A very good teacher.
It reminds us, hindi ka superhero, hindi ka nag-iisa, at hindi lang ito ang buhay. May pangalawang buhay na naghihintay. Lalapit tayo sa biri ng manawag. Kung gumaling, salamat. Kung hindi gumaling, sana matutunan natin ang aral.